not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood ng Banatero sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po, si Boss Dada. Magandang gabi. Grabe, ang init. Napakainit. Napakainit ng panahon ngayon, ha? At talagang ang topic napakainit. Kaya maganda ho, i-share nyo na. Dahil magsasalita na. Magsasalita na po ang dapat magsalita. At eto nga, ayo, ano muna ang inyong masasabi? Naku, napakainit ng panahon ngayon, kasing init ng mga ulo ng tao. Di ko alam kung yung init ba ng ulo ng mga tao ngayon ay dahil sa ating napakainit na panahon o dahil sa mga nangyayari sa lipunan natin. Nag-comment ba? Paano hindi kayo mainitan na naka-jacket kayo? Hindi, malamig po dito sa pwesto namin. Dito malamig. Yan. Pero napakainit ng balita ngayon, ang daming ganap. At saka yung mga ensimada, nakikisawsaw. Walang ganap sa kabila, nandito lahat ang ganap. So, pag-usapan natin yung mga kaganapan ngayon. Oo, pero siguro bago yan, pag-usapan muna natin itong naudlot na maisog rally na ipinakakalat noong mga vloggers sa kabilang ibayo na sinadya daw ito. Sinadya daw na magkaroon ng mga ganitong issues, gawa ng hindi naman daw talaga tinatao itong ano na to. Bobo talaga, no? Ay, pwede ko ba sabihin yun? Bobo talaga itong mga nasa kabilang mga vloggers. But speaking of vloggers, batiin natin yung paborito nating vlogger, Master Judea. Ayan, Spencer Lacalle. Kayo na hindi sa iba. Si Buster TV, ayan, si Bisdak Pilipinas, si Brothers Travelers, at syempre, sino pa ba nakalimutan? Jay Guevara. Yan, Jay Guevara. Saka si Diwata. Ay, vlogger din ba siya? Vlogger din naman. Social media. Mali. Iba pala yun. Binabati natin ng ating kasama ngayon dito na si Madam Mocha Uson. Ay, Madam Mocha, magandang... Nandito siya sa studio para sumuporta si Trooper at saka si sino ba ito? May segment na. Si Toffee. Yun. Ayun. Kaya abangan nyo, Balitang Aso. Mamaya, mayroon dyan. Kaya like and share na sa mga Banateros worldwide. Ayan, si Jay Guevara umiiyak agad. Sabi, ba't di daw nabanggit? Nabanggit ka hindi ka lang nakikinig. Tayo po ay mapapanood sa mga social media platforms ng SMNI. Ayan, sa kanilang YouTube channel, Facebook, Rumble, ayan, at sa kanilang Instagram, lahat na. Nandiyan yan. Magtsaga muna tayo natin. Na-cancel. Kagagawan pa raw natin. Kagagawan pa rin daw ng maisog. Grabe sila mag-isip, no? Tsaka ang sinasabi nga nila, sobrang ingay kasi ninyo, gaganapin yan sa isang pribadong property. Tapos pagpapaalisin kayo, nagagalit kayo. Hindi nila sinasabi sa kanilang mga subscriber kung ano ba ang talagang nangyari, which is, initially, na-approve na ito, nakausap na nila. Actually, nagbayad nga daw yung maisog dito sa may-ari nitong property na ito, and then yung araw na mismo ng rally, ayan na, biglang may mga sunod-sunod ng mga issues. Ayan, yung abogado. Alam mo, actually, ang kwento dyan, ito yan Before that, may lumabas na, tinatakot na siya galing sa Malacanang. Kinabukasan, iba na to, no? You connect the dots. Yun na yun Diba? Pero alam mo, dapat nung merong humarang na dyan sa upuan na yan, pwede naman tanggalin yan
Mabigat bang tanggalin yung upuan na yun? Sipain niya yung upuan na yun. Una, nakakaharang yan sa pampublikong daanan. Walang karapatan na sino magharang ng kahit na anong... yun yung mga sasakyan, di ba, tinitikitan. Ba't di nila tinikitan yung upuan? Diba? Para, illegal seating yan. Di ba, ganun. Pero may mga pamalo daw eh. Yan yung nadinig po natin na... May napalo pa daw. Hindi natin alam, no? Wala bang video yun? Walang video yung SMNI nun? Yung may pamalo na yun? Meron daw mga tricycle na nanghaharas at ayun na nga, yung mga polis. Hindi, ang nakakainis doon, Banat Bay, yung way, yung manner nung abogado, nung may-ari nung lupa, na kung tawagin yung ating mga kapulisan na hoy, gano'n eh. Parang aso sa kanya eh. Basiga. Oo, hoy, hali kayo rito. So naglapitan naman, and then binigyan nga niya ng instruction na paghuhulihin yung mga ito pag hindi umalis ng within 15 minutes. Oh. Actually, nagsabi siya eh, demanda nyo na lang yung may-ari. So ibig sabihin, kino-confirm niya. Ready na sila. Kesa matuloy yung rally, mas gugustuhin nilang mademanda. Ang lakas na ng loob, no? Siyempre, alam biglang nila. lumakas ang loob. Ano kayang kaganapang biglang nagbago ang tono? Siyempre, ikaw ba naman alam mong nasa likod mo yung nasa likod mo yung mga malalaking tao. Siyempre, talaga namang mag-aangas ka ng ganyan, di ba? Pero ako may suggestion dun sa sa organizer ng rally na yan. Kasi malinaw po yung sinabi ni dating Secretary Panelo at si ni Roque, na pag ito po ay ginawa sa pampubliko o Freedom Park, ito ho'y pwede naman. Hindi ko nga alam bakit sana ginawa na lang sa Liwasan, di ba? Yan. O kung saan mga freedom place na pwede hong una-una, sabi nga hindi na kailangan mag-apply ng dahil sa konstitusyon nandiyan naman po 'yan. So sana doon na lang. Sigurado ko kung kinancel tapos biglang nilagay sa Liwasan yan, sigurado ko dadagsain niya ng tao talaga lalo. Bakit nga hindi gawin sa linggo? Sa linggo na agad-agad na. Sa Liwasan na tayo. Gwapo ni dito, Brothers Traveler. Hindi ko kasi maintindihan. Bakit sila takot na takot dito sa Maisog? Lagi naman nilang sinasabi na iilan lang yung nagpupunta, nag-iingay lang naman kayo dyan, wala naman nangyayari. Pero nakikita nyo kung paano rin naman nila ginigipit itong mga organizers nito. Actually, yung organizers nga nito, dumadaan sila sa legal eh. Lahat ng mga dokumento, sinisecure nila para, alam mo yun, yung legal silang makapagpahayag. Pero nakikita natin na talagang kasama po ang mga lokal na pamahalaan, may mga pagsisikil na nagaganap. Kaya nakakapagtaka yung pinapakalat nilang fake news na kaunti daw ang dumadalo dyan sa Maisog na yan. Kung kakaunti ang dumadalo dyan, bakit kayo duwag? Bakit hindi nyo payagan yung Maisog na yan? Diba? Simpleng-simple yun eh. Hayaan nyo magmukhang tanga yung Maisog kung sa tingin ninyo talagang konti ang dumadalo. Ibig sabihin lang yan, kayong magmumukhang tanga dyan. Pagka hinayaan yung mapuno yan, garantisado, kita nyo yan. Sample. Pero kasya ba yung ganyang karaming tao sa Liwasan? Oo, kasya yan. Kasya yan? Maganda nga sarado na talaga yung buong lugar doon di ba? Sabagay. SMNI pa lang mag-rally, punong-puno na O paano pa pag nadagdagan pa ng iba yan, di ba? Malapit-lapit pa doon sa target natin. Pero believe ako sa mga sa mga organizers ng Maisog kasi bagamat alam nila na nahihirapan sila at pinupolitika yung kanilang kuha ng mga permits at pagkuha ng mga lugar kung saan gaganapin idadaos itong mga Maisog rally. Peace rally, actually peace rally ito. Talagang itutuloy-tuloy pa rin daw nila. Hindi raw sila hihinto hanggat hindi sila makahanap ng mga panibagong venues para ganapin itong peace rally na ito. Liwasan na lang lagi. Paulit-ulit araw-araw doon tapos takbo na sa Malacanang. Ay, grabe. Ay, hindi naman. Para lang Bakit? Pa-picture lang naman. Okay. Peace rally, di ba? Peace. Peace be with you. Ganon. Sa Midjola na, diretso, malapit sa Malacanang. Sige. Siguro. As much as gusto pa natin talagang pag-usapan itong issue ng freedom of speech, freedom to demonstrate, wag na po nating patagalin. Ito'y mainit-init pa. Ayan, nasa kabilang linya po ngayon ang ating panauhin ngayong gabing ito, si
Jonathan Morales, former PIDEA agent, siya po ay kanina ay umattend dyan sa Senate inquiry ni Senator Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo, Sir Jonathan Morales. Magandang gabi po sa inyo, Banat Bike, Coach Oli at Boss Dada. Magandang gabi po, Sir Jonathan. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, Magandang sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, kamusta naman po kayo, sir? Kamusta po ang inyong pakiramdam ngayon? Kasi alam naman natin na nung pong inilabas ni Maharlika itong kanyang mga dokumento, hindi po kasi yata na pinapakita naman yung pangalan ninyo doon. Pero kayo po yata yung tawag din, kayo po yung nagpresenta na at gumawa po kayo ng letter, sumulat po kayo sa PIDEA, at the same time, nagpadala din po kayo ng liham sa Senate at ipinipresenta nyo po yung inyong sarili para maging resource person kung iimbestigahan nila itong mga nagaganap na ito. Pwede nyo po bang bigyan kami ng history kung paano nagsimula ang itong inyong paglantad? Una po, no, ito yung nagsimula po ito noong April 2 nung makatanggap ako ng information mula doon sa ilang kaibigan at ipinadala nga yung yung video na naglalaman na ito yung pinipresenta ni Maharlika na isang vlogger, yung ginawa kong authority to operate at saka yung pre-operation na isang mga dokumento na naglalaman ng mga classified information na yan po doon sa PIDEA. So yan po yung mismong plastic. So nung nakita nyo po ito, alam nyo na kayo gumawa nito. And then alam nyo na eventually lalabas din yung inyong pangalan. Opo, nung makita ko po yung laman, nanlamig po ako kasi una-una nananahimik po ako Ba't ako nadadamay dito sa ganitong paglalantad na ito? Dahil yung mga dokumento na yan, dapat yan nasa pag-iingat ng PIDEA. At ito, nakarating din doon sa aking kaalaman na mayroong di pagkakaunawaan yung Director General na si Director General Lasso doon sa isang ahente ng PIDEA. Kaya yun ang isa doon sa mga naisip ko na ba't ako nasali dito? Kung may awayan kayo dyan, ba't pati ako madadamay? So, siyempre ako, dahil sa laman ng mga ng information na doon sa classified document na yun, talagang nagalit ako doon sa naglabas. Una, doon kay Maharlika, no? Parang ang inano ko na hindi man lang inisip ng tao na ito na maaari kong ikamatay itong Pangalawa, doon sa nagbigay sa kanya. Ngayon, siyempre bantulot ako, umabot ang 5 araw. Kinonsulta ko yung pamilya ko na nagtapat ako sa kanila na ito yung sitwasyon, ano kaya ang magandang gawin ko? Kumonsulta ako sa abogado o kung paano. Sabi ng aking may bahay, diba, trabaho mo yan. Hindi bakit di mo na lang sulatan yung DG nyo, yung Director General ng PIDEA para malaman niya na wala kang kinalaman dyan. Pangalawa, sabihin mo, itong mga na ito, na doon sa, total, doon naman talaga yan. Yung nga po yung ginawa ko. Sumulat ako kay Director General Moro Virgilio Lasso noong April 7 at pinareceive din nung araw na yon, pinadala ko doon sa courier at nagantay ako ng kinabukasan, pinadala ko doon sa Malacanang at sa Senado. Kasi kaya ako pinadala naman sa Malacanang dahil ang PIDEA ay Office of the President.
At talagang pinakikita ko sa kanya na, teka muna, wala akong kinalaman dito na ito yung laman niyang information na yan. Ngayon, kung willing and able ako na i-submit yung sarili ko at tumarap sa kahit anong klaseng investigation. So, ang ina-expect ko, ipapatawag ako ng PIDEA at tatanungin ako, magkakandak sila ng investigation patungkol doon sa sa pagkakalik niyan at saka doon mismo, doon sa nilalaman yan. Yan yung... Sir Jonathan, si Coach Oli po ito. Congratulations kasi napanood ko po yung kanina sa Senate hearing. Yung mga sagot nyo po ay diretso. No? Pero meron pong tanong kanina na yung sa PIDEA daw, yung lumabas na letter ba yan? Itinatanggi ng PIDEA. Tapos kayo po kino-confirm nyo. Ngayon, ang sabi nyo, paano yan nagli-leak? Paano yan lumalabas? Paano yan nakakarating kay Maharlika? Ngayon, pwede nyo po bang i-explain? Ibig po nyo bang sabihin, meron tagaloob ng PIDEA na medyo iba na ang tono, kaya nakakarating kila Maharlika? Opo, yun po yung tinatanong ko kanina doon sa sa itong tanong kasi na ito i-refer ko doon kay kay Director General Lasso, pero pinadadaan ko doon kay Senator Bato de la Rosa. At ang tanong ko paano nga nakakalabas kung yung video nakalabas, later on inamin niya siya ang maglabas. Yung agency orders na may security classification na restricted nakalabas. Doon nga sinabi nga niya na marahil ang mga naglabas nito yung mga taong ipinalipat niya ng assignment. Kaya doon ako nagkaroon ng ng pagdududa sa kanyang kapabilidad bilang Director General. Nangangahulugan na itong mga taong tinatransfer mo sa bisa ng mga pinalalabas ng agency order hindi mo kontrolado. Kung itong mga agency orders na tinuturing na classified documents nakakalabas doon at nakapupunta kay Maharlika, hindi malabo na itong mga classified documents na mga ginawa ko noon, na iniwan ko sa PIDEA, makarating din talaga kay Maharlika. Kaya doon pa lang nakita ko na yung kahinaan ng kanyang liderato dahil mistulang niloloko at napapaikot siya ng kanyang mga tauhan. So personally, wala po kayong kopya ng kahit na anong mga dokumentong ito. Nabanggit din po na meron pang mga pictures, at least 5 pictures daw yun. Wala po kayong kopya nito? Wala po. Nasa PIDEA po yun. Itong mga dokumento na ito na subject nito investigation na ito po yung case folder na naglalaman may cover sheet siya na kulay blue na confidential nakalagay yan. May laman itong sworn statement o yung deposition ng witness ng confidential informant, yung 5 pictures na in-identify at dinescribe under oath ng confidential informant at tinutukoy doon ang isang politician na si Bongbong Marcos na sumisinghot ng illegal drugs, si Maricel Soriano at iba pa. Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang okasyon. Merong litrato doon na merong inuman. So lahat yan na pinagkaloob, pinagpresenta, tinukoy at binigay na confidential informant na itinipa ko doon sa sworn statement ay nandoon po. Kabilang po nung pre-ops, authority to operate at saka yung memo, nandoon po yan doon sa folder na iniwan ko po doon sa IIS. PIDEA. Nandun po sa office. So sir, linawin ko lang, wala na po kayo sa PIDEA ngayon, tama po? Wala na po, tinanggal po ako Kailan lang po? 2013 po.
Okay. So hindi naman po itong dahil sa paglabas nitong dokumento na ito. Tama po. Alam niyo po, yung mga nararamdaman kong indulto, nung una, iniisip ko kung ano yung pinagmumulan eh. Hanggang sa ngayon, may bisa pa rin eh. Kasi naranasan ko kanina sa hearing, talagang gigil na gigil sa akin si Director General Lasso na nagmistulang abogado ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung naramdaman ko sa kanya kanina sa halip na bilang may mandato ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, dapat ang inaasahan ko na gagawin niya ay kung paano i-resolve yung mga issues na nakapaloob dun sa confidential documents, dun sa mga confidential information. Ang nangyayari kanina, mistula talagang yung gusto niya akong durugin ng pinong-pino. Ano ba naman itong inabot ko na ito magmula pa nung natanggal ako? Durug na ako. Ano pa ba yung dudurugin nila sa akin? Ang nangyari lang na ito, parte lang ng trabaho ko. Kung meron man akong... Opo. Matanong ko lang, bakit po kayo natanggal nun kung inyong pong mamarapatin na sagutin? Nagsabi po ako ng totoo. Noong Doon time... Opo, nagsabi po ako ng totoo dahil nga po may mga irregularities ang PDEA noong araw at ito ay pinanumpaan namin kaming mga ahente sa PDEA-IAS. Ngayon, yung mga irregularities na yun patungkol doon sa paghuhuli, illegal na paghuhuli, inano namin. Talagang meron kaming inireklamo na opisyalis ng PDEA. Sa kasamaang palad, talagang doon ako pinag-initan. Sir, 20 ano po yun, 20 nung napag-initan na ako, dire-diretso kasi ang pakiramdam ko nga una wala itong dito sa issue ng cocaine wala, pero ditong huli na napapag tagni ko, mukhang iisa yung nanggigigil sa akin. Pero sir, nasabi nyo kanina na nung lumabas tong dokumento, nagalit kayo kay Maharlika? Opo. Bakit po kayo nagalit? Ipapapatay na ako inilabas mo na yung sa publiko. Pero bakit po kasi kayo nagpa-interview? Hindi po. Nung nagpa-interview ako sa kanya, tapos na po yung na-realize ko na talaga na talagang, kumbaga binigay sa kanya yan, siguro kalooban na rin ng Diyos na malaman ng publiko. Kasi, nung una talaga, sabi ko, ano kasalanan ko rito sa mga ito? Bakit ganun? Bakit nilabas nila ito? Then, na-realize ko na itong issue na nakapaloob dito sa confidential information, since nailabas na ito, bilang alagad ng batas, tungkulin na-pick up mo na Kung baga lumabas na, nalantad ka na, anong gagawin mo? Magtatanga-tangahan ka na lang? Hindi Kung baga dapat, meron merong managot dun sa, nagpabaya, at meron ding managot dito sa doon sa inire-report na ito. Kumbaga. Kaya sabi ko ngayon, nung umano yung nakita ko, nung pinanood ko, sabi ko, ano ba itong mga ito? Panoorin ko nga itong video na ito. Panoorin ko nga itong video ng Banat Bay. Ano ba sinasabi nito? Putres kayo Noon pa sinasabi ni Duterte yan, hindi kayo naniniwala. Sabi kong gano'n. Kaya nga, itong nung sinabi ni Pangulong Duterte yan nung presidential election na ko yan, hindi na ako nagtaka, pero ang ko naman doon yang na yan na kung na-pick up man niya yang information yan dahil siguro sa pagiging presidente niya. Yang na yan. Pero nung nakikita ko nagkaroon ako ng intention na panoorin pa yung mga iba't ibang videos. Para magkakaiba sila ng views, Tapos ito na yung bumibira araw-araw na yung sa PDEA document. Kaya sabi ko, Mama,
Sabi ko doon sa asawa ko na grabe na to. Ano, di mag-ano ka na, magsalita ka. Sabi ko gano'n. May tumatawag na sa akin noon na i-interviewin ako. Pero hindi talaga ako nagpapa-interview kasi gusto ko talaga sana doon muna sa Senado. Kaya lang, nung makatanggap ako ng information na hindi matutuloy yung sa Senado dahil doon sa nangyari doon sa Maisog. Na ako talaga na sabi ko baka hindi rin matuloy. Di bali, sige, ilalantad ko na yung mukha ko para kung ano man. Kasi nakakaramdam na rin ako ng kakaiba na na may mga sumusunod na doon sa akin pagka lumalabas. Kaya sabi ko mas mabuti na lumabas para at least kung ano man ang mangyari, nasabi ko na, yun masasabi. Pero sir, ang tanong ng taong bayan dito, ano ba ang endgame ninyo sa pag-amin ng ganyan na kayo yung mismong pumirma doon? Pangalawa, tinatanong doon ng iba, hindi ho ba kayo babawi? Baka mamaya, alam mo naman na itong gobyerno na to magaling bumuhay ng patay. So, yung baka mamaya magbuhay ng kaso tungkol sa inyo. Ay, alam niyo naman di ba gawan-gawan kayo na kung ano-anong kaso, hindi po ba kayo babawi at paninindigan niyo itong pinirmahan yung itong inisiniwalat niyo na ito? Meron pa ho bang bibigat dun sa pagkakatanggal sa akin? Wala na po sigurong bibigat dun. At sa kaso, hanggang ngayon yung hinaharap ko yung mga kasong binabato nila sa akin. Nanalo naman ako. At hindi ko tinatakbuhan. Kaya yung sinasabing tinismis ako ng PIDEA, kinararangal ko pa ngayon Dahil ang trabaho ng isang alagad ng batasan, kapag may taong nangangailangan, kailangan ready ka na ibuwis yung buhay mo. Doon sa tao na nangangailangan at alam mo naman na ginawa nyo lang ng kaso, ayun, ginamit ko yung pagiging alagad ng batas to para isalba siya. Nakikita ko yung pamilya Alam ko naman sa sarili ko at alam ng mga kasama ko na hindi totoo yung kaso niyan. Kaya nagpasya ako bilang alagad ng batas na patunayan kung alagad ako ng batas. Total, dito naman sa lupa, wala namang kwenta rito Ang tanging nakakakilala sa ginagawa mo at nakakakita yung lumikha Kaya ginawa ko yun. Tatlo kami na nag-execute ng affidavit, joint affidavit yun. Yung sinabi ko nga doon sa nasa likod na abogado na si Director Hill Pabellona, tinuro ko kay General Lasso na siya yung nag-administer ng oath sa amin. Ito yung joint affidavit. Sabi ko nga gano'n. Ngayon hindi inintindi. Diba? Ito yung basihan ko kung bakit ko binaliktad yung kaso. Kasi hindi totoo. Ngayon, doon sa mga naan dyan sa PIDEA, oo, naiintindihan ko sila, kailangan nila ng trabaho. Pagka sumalangsang sila sa sistema, mawawalan silang trabaho, mawawalan sila ng pagkain para sa pamilya nila. Kaya naiintindihan ko sila kung ganun man yung mga naging nila, hindi ako masama ang loob sa kanila. Kaya nung matapos ang hearing kanina, kung nakita nyo sa camera, talagang nagyakapan kami. Kaya hindi ako, kahit naman din sila, alam ko naman na sila, kahit sinasabi na hindi sila under duress, ano ang tingin nyo ron? Constructive, yun Diba? Kumbaga sa under ka ng cloud, ano gagawin mo? Sige, huwag ka sumunod sa akin. Tignan ko kung ano abutin mo. Diba? Malinaw po yan. Ngayon po, connecta lang po natin doon sa sinabi ni Banat Bay at sinabi niyo na rin na napakarami po palang ikinaso sa inyo simula pa noon hanggang ngayon na meron pa rin aktibong mga kaso sa inyo. Now, initially po, sinabi nyo na ang purpose ng paggawa nyo ng letter is to inform itong mga parties na hindi po sa inyo galing yung nag-leak na document. Hindi po ba? Yun yung una. And then, after a while, bigla na kayo nag-decide na mas malalim na doon sa pag-deny lang na sa inyo galing yung document, yung dapat ninyong gawin dahil nga sa tawag ng inyong konsensya. Now, yung mga bashers po ninyo, ang sinasabi po nila
Kaya lang niya ginagawa yan dahil nga napakaraming ikinaso sa kanya ng PIDEA at yan ay gumaganti lang. Ano po ang inyong masasabi tungkol dun? Alam nyo, ginagala ko po yung opinion nila. Entitled naman sila sa kanilang mga opinion. No? Pero yung ginagawa ko naman bilang bilang isang alagad ng batas, alam ko kung meron dapat managot, alam ko kung hindi dapat panagutin. Ganun lang po. Sir Jonathan, ito po bang sinabi niyong dokumento na pinirmahan ninyo? Ito rin po ba yung sinasabi ni PRRD na nakita niya? Iisa po ba yan? Opo, kasi unang-una ako, yung dokumento na patungkol doon sa isang Maricel Soriano at isang politician, Bongbong Marcos, yun lamang po yung yun lamang po yung hawak kong kaso eh. Kaya kung yun man, ito yung binabanggit niya, ako'y naniniwala na nakita niya at nai-report sa kanya, nai-brief siya dun sa sa kaso na yun. Kaya naniniwala ako na nakita niya yung report, may nag-brief sa kanya. At karapatan naman niya bilang presidente. Kaya yun, hindi naman katakataka yun na para bulagin pa siya dun sa informasyon na yun. Kasi presidente yan eh. Hindi mo ba? So since hindi na ito nag-push through no? Dahil naputol na ito doon sa may pumigil eh. So, ibig sabihin, yun pong inyong request na maimbestigahan sila, hindi na nag-push through, so wala pong napatunayan yung inyong request. Tama po ba? Opo. Opo. Ang po niyan, kaya nga kami magso-surveillance ay para at least masiguro namin yung address, yung ma-validate namin yung address at yung activity sa loob. Kaya kasabay doon sana yung instruction ko doon sa confidential informant na hangga't maaari makakuha ng ng sample ng white powdery substance gaya ng tinutukoy niya sa kanyang sa kanyang salaysay na kinuha ko para at least ma-submit namin doon sa laboratory service para doon sa chemical analysis at nang makapag-file kami ng search warrant makapag-apply ako ng search warrant para pagka nagkaroon ng search warrant yun, sasaltuhin namin yung particular na unit na in-identify na. Meron po tayong follow-up question patungkol dito kasi napag-usapan kanina pero medyo naligaw yung tanong after kang tanungin eh. Hindi na diinan. No? At may dalawa po itong tanong ko. Yung isa po ay tanong ng ating manunood na isang vlogger na si Master Judea. Una po, di ba po ba nag-drug test na? Tama po, nag-drug test na, di ba? Pero ang lumabas doon, 2 minuto. 2 minuto ba, 2 oras, may result na. Ganun po ba talaga kabilis yun? Parang pregnancy test lang? Yung nga po yung isa sa laban ng sulat ko. Kasi nga, talagang hinihingan ko ng paliwanag. Yung Philippine Drug Enforcement Agency, particular si Director General Lasso, na kung nag-conduct ba siya ng investigation. Kasi kasama sa mandato ng PIDEA ay yung mag-issue ka ng subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum. Ibig sabihin, yung subpoena duces tecum, ito po yung mga bagay na refer doon sa mga bagay. Subpoena ad testificandum, ito yung nagbibigay ka ng salaysay. Nagbibigay ka. Ngayon, meron din silang power, ang PIDEA, na mag-administer ng oath. So, ibig sabihin, pag nagpatawag ka, nagkanda ka ng investigation, panunumpain yan doon sa PIDEA. At para maimbita mo yung mga yan, susupinahan mo doon sa authority na pinagkaloob sa'yo ng batas. Itong drug test na to na kinu-question, sana nagpa-imbestiga sa pinatawag niya. Meron palang issue na ganito. Puntahan mo nga. Kung ako ang hepe ng investigation, ako yung alter ego ng Director General, agad-agad mag-i-issue ako ng patatawag ko yan. I-issuehan ko ng subpoena yan. Patatawag ko yung doktor, kung sino man yung nakapirma dyan, yung medical technologist, or mismo yung medical facility, o yung drug test facility na kung sino man yung namamahala doon. Kasi para kailangan maipaliwanag nila sa akin. Ako, pagka ako nag-iimbestiga, katulad ng
inimbestigahan ko yung, pwede ko babanggitin yung kumpanya. Sige po. Inimbestigahan ko yung mercury drug dahil doon sa sa dalawang doktor na nag-issue ng 30 pieces na S2 prescription. Yung S2 prescription, ito yung ginagamit sa mga controlled medicine. So ang findings ko, merong isang isang doktor, isang Amerikanong pasyente, allegedly cancer patient. Itong doktor, anesthesiologist ng Chinese General Hospital at yung isa, anesthesiologist ng St. Luke's. Pareho silang nag-issue ng 30 pieces ng reseta na S2 prescription. Yung reseta na yon, pagka dinala mo sa butika, ang maximum doon is 15 pieces na na controlled medicine. Yung controlled medicine na yon is opioid, Oxycontin 80, gamit sa pain management. So naaabuso yon. So tingnan nyo, ikwentahin nyo. 15 times 30, ilan? So dalawa nun. Pinagbilan ng mercury drug. So kinasuhan ko, inimbestigahan ko yung mercury drug. Pinatawag ko talaga yung company. Dumating talaga yung mga may-ari. At pati yung mga... Sa madaling salita po, dapat yan ay iniimbestigahan. Dapat. Meron kang motoproof. Yung mandato mo yan, hindi mo na kailangan. Imbestigahan mo yan. Sasabihin ka pa ng taong bayan. Alam nyo, kapag gusto, may paraan. Pagka ayaw, maraming dahilan. Kagaya kanina, ang pinag-uusapan natin, PIDEA leaks. Ang pinag-uusapan natin is yung information na nalantad sa publiko. Bilang alagad ng batas, ano ang ginawa mo? Diba? Bakit? Yung nag-imbestiga, ang sisisihin mo at dudurugin mo. Diba? Parang parang abogado ka ba din nitong subject dito sa sa pre-ops na to at saka sa authority to operate. Pero Sir Jonathan, hindi po ba normal yung ganong kabilis na result? At pangalawang tanong po, para bago magbasa si Boss Dada, may katanungan dito. Pakitanong po kung paninindigan po ba niya ang kanyang salaysay hanggang dulo. Pinapatanong po yan ni Master Judea. Alam niyo po, pag ako nanumpa, talaga pinaninindigan ko po yan. Nanumpa nga ako, natanggal ako eh. Yun po yun eh. At saka sa akin, hindi ko na kinakailangan pa na, na subukin ako. Hindi naman kasi ako tulya. Tulya lang po yung sinusubukan. Ang sa akin po, once na ito alam pong tama at sa paniniwala ko na wala akong nilalabag at tinataguyod ko yung tama na aayon sa akin paniniwala at saka naayon sa batas, talagang ipaglalaban ko po yan. Pero yung resulta po, ganun, normal yung resulta po, yung 2 minuto, katakataka po yun. Hindi po ganun, yan, talagang humigit kumulang, mga 3 oras. Hindi naman ako eksperto sa ganyan. Pero usually, tumatagal ng mga ilang oras yan Kaya nga, yung pinipresenta na yun, doon pa lang may discrepancy na. Dapat nagkaroon na kaagad ng motu proprio investigation. Kasi pagka ganyan, di ba? Alam nga naman, utusan ka pa, di ba? Unless, kaya nga ang tanong ko bakit yung mga pag-i-interest natin sa ibang alleged drug offender talagang mabilis tayo magsagawa ng investigation. Tama po, tama. Pero bakit dito? Como ba yan presidente o cabinet secretary o kung sino man yan hindi ka na magsasagawa? Ang nakalagay naman sa batas ang Pangulo, meron siyang immunity from suit. Pero wala siyang immunity para sa investigation o sa drug test. Hindi naman kung nag-iimbestiga ka, kakasuhan mo na siya. Diba? Klaro po Klaro po yung inyong tinuran na yan kanina doon sa Senado. Binitawan nyo na din ng ilang beses yung salita na yan na ang tama pong gawin is mag-investigate talaga.
pag-usapan po natin yung mismong Senate inquiry ni Senator Bato. Yung po ba, habang sinasabi niyo po yung mga salitang yan, yung inyong opinion na yan, si Senator Bato, hindi po tayo nakarinig ng reaksyon sa kanya tungkol dyan. Ano po ang masasabi po ninyo? Alam niyo, ang isang nag-iimbestiga, hindi naman kinakailangan na magbigay ka ng opinion o ano yun. Nasa kanya yun eh. Nasa kanya yun. Ang nag-iimbestiga kasi, ang purpose kasi niyan, ma-extract yung information doon sa respondent. Hindi naman, halimbawa, kung ako mag-iimbestiga, kaya ako nagtatanong, gusto ko ma-elicit yung mga information na kinakailangan para doon sa mga elemento ng isang krimen. Yung si Senator Bato, magaling yan, Kaya sa nakita ko naman sa kanya, talagang marami naman siyang na-elicit na information. Kaya doon sa mga netizens na kung ano man yung mga opinion nila, ginagalang ko naman. Pero sana naman maging mas pa tayo, laliman pa natin yung pang-unawa kasi baka madala tayo ng mga bugso ng ating damdamin dahil hindi nasunod yung ating ating ine-expect. Kasi sa ganyan tignan muna natin yung flow ng kasi ang investigation hindi naman para paramihan ng yan kundi yung doon sa na-i-extract na information, yun yung gusto mong makuha, gusto mong ma-achieve. So kung tatanungin po kita ngayon, Sir Jonathan, masaya ka naman po sa itinakbo ng investigasyon kanina ni Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado patungkol sa PIDEA leaks. Opo. Nabigyan po ako ng pagkakataon na mailabas ko lahat ng aking mga reaksyon at nakapanumpa ako. At ito, under oath ako. Sa tingin niyo Kaya doon... Sa tingin niyo po, sir, naging patas naman po si Senator Bato sa pagtrato sa inyo? Oo naman po. Akita ko naman po, kung meron man siyang mga, yung mga bugso ng damdamin, dalala lang siguro po ng kanyang pagiging tao. Dahil mahirap po talaga mag-imbestiga sa ganong karaming mga respondent. Kasi, ang daming resource person, dalawang malalaking issue. No? So, kumbaga sa hindi mo naman agad-agad bilang investigador, mababalansin mo ba kung sino tama, kung sino mali? Hindi eh. Iyan nire-record yan. Nire-record yan. Merong stenographer na nagja-jot down at merong recorder yan. Pagdating doon sa kanila i-evaluate yan, sa kanila i-assess yan. Didikit ko nga sana doon sa sinabi nyo kanina na ang mga netizens ay hindi dapat magpadala sa kanilang bugso ng damdamin. Pero nakita rin po kasi ng mga netizens natin kanina na yung ating si Senator Bato sa inquiry medyo nagpadala po yata sa kanyang damdamin dahil nung nabasa niya yung post ni Maharlika, talaga namang nakita natin na talagang naapektuhan siya, medyo nag-rant siya at tinapos niya na yung inyong hearing after. Ayan, Pero linawin lang natin, Boss Dada, inimbitahan po natin si Senator Bato at medyo busy lang po siya. Pero inimbitahan din po namin dito para marinig ang kanyang panig. Para at least dalawa sana. Kaya lang busy siya. Kanina po, yung may hearing po yung sa amin. Meron din hearing siya inattend doon sa kabila eh. Kaya kung makikita nyo, kumbaga sa talagang yung ang napansin ko lang kanina, siguro mali lang ako na siguro parang hindi interesado yung iba, Pero sana mali naman sana ako. Dahil baka busy lang din yung ibang senador. Actually, sir, napag-alaman po namin na meron din palang kayong kasabay na ibang hearing. Kasi bigyan lang ho natin ng patas na pananaw ito. Kasi may mga nagagalit. Bakit wala si ganito? Bakit wala si ganito? May hearing pong kasabay habang nag-hearing po yung sa inyo. May hearing po si Senator Bongo dun sa kabila. So kasi ganyan ang optics po ng Senado. Sabay-sabay ho yan. Hindi ho yan isang hearing tapos pagkatapos tsaka yung susunod. So wag ho tayo magagalit na kung bakit wala yung ibang mga senador. Meron lang talagang pala absent yung panayang shooting. Iba ho naman yon. Pero katulad nila Senator Bato,
talagang Senator Bongo, nasa kabilang hearing po siya. Ayun lamang po. Ayun. Kaya ho kanina, sa bagay, itong si Senator Bato kanina, galing doon sa isang hearing yan. Kaya nga, sabi ko, no, kaya nga ang ano ko rin, parang kung titignan natin, pagod na yung mama, dahil nga, siyempre, nag-iisa lang siya na yung committee chairman, siya pa rin yung member. Parang, kaya mahirap din. Tapos, makakatanggap ka ng mga messages na talagang binabas ka na, talagang, siyempre, tao lang yan Kahit paano, madidistort yan, Kumbaga sa, hindi naman robot yan Bato lang yan, pero may puso rin yan. Pero sir, siguro maganda, kung nandun si Senator Amy, Ayo po, kasi ako yun po yung ina-expect ko, sana nandun po siya. Kasi nga, may mga katanungan din po ako na itatanong sa kanya. Sige nga po sir, ano yung katanungan na yun? Nantanungin natin in live. Ano yung katanungan nyo kay Senator Baka mamaya, Amy? hindi na magpunta yan dyan. Dahil may itatanong pala kayo. Bakit nga wala siya? Nire-reserve ko po sa... Ayan, nire-reserve. Tanong na natin ngayon natin sa pagkakataon na sagutin. Ayan. So, may question dito sa text message. Ayan. Kakasuhan daw ang nag-leak. Ibig bang sabihin, inaamin na ng PIDEA na totoo yung document? Kasi syempre, di ka naman pwedeng magkaso kung yung dokumento, peke. Alam nyo, sa totoo lang, kaya nga ako sumulat kasi gusto ko talagang papanagutin. Sabi ko nga, ultimo kahit yan si Maharlika, talagang kakasuhan, di ba? Wala ka na sa batas kasi, sabi gusto nyo pong kasuhan? Walang itatangi yan di ba? Kung talagang, kasi unang-una, ang pinag-uusapan natin dito is yung pananagutan. Yung pananagutan. Kasi ito, yung lumabas yung dokumento, maraming mapapahamak kasi unang-una talagang yung nakapirma doon. Diba? Kung sino-sino pa yung mga tao na nandun. Siyempre, may mga, may mga buhay na, Kaya, ako, sa akin lang Siyempre, ang concentration ngayon, ng mga napahamak din na, doon. Kundi yung nag-imbisiga, ako. Ngayon, pinipilit ngayon, Pinipilit itong si Director General Lasso na peke yun. Diba? Sinungaling yan. Diba? Sinungaling yan. Diba? Gawa-gawa lang yan. Tignan mo. Diba? Yun yung inaano niya. Kasi, kung titignan mo, talagang, ayaw niya talaga na ito, kumbaga maging kapanipaniwala sa mata ng taong bayan. Na ayaw niya na ito ay talagang nag-i-exist. Kasi nga, meron siyang, meron siyang iniingatan. At saka sabi ni Senator Bato, Sir Jonathan, na mukhang hindi AI ito kasi merong merong puncher hole Diba? Yun nga po yun nga po kaya siyempre yung analysis nung isang batikang pulis na naging ama ng Philippine National Police, hindi mo naman maloloko na yan sa totoo lang. Kaya siya nung makita niyo talaga tinitingnan niya sa ito computerized, ito galing sa file ito, tingnan mo yung pinang-anoan itong di ba? Pero kaya, sir, ang isa doon, sir, tanong ko lang kasi kanina lagi niyo nababanggit na parang nagulat kayo sa paglabas nitong ganitong dokumento. Kung kayo ang tatanungin ngayon sa pag-analyze sa mga bagay-bagay, kunwari i-rewind natin ng panahon, hawak niyo yung dokumento na yan, ni-rewind natin, walang naglabas, kayo ho ba ilalabas niyo ho ito o hindi? Hindi rin. Ano pa? Hindi? Hindi rin. Bakit po? Yan may mga, magkakaiba kasi tayo ng Ang trabaho ko bilang alagad ng batas. Ako po, may mga security, may mga document security. May mga, yung operational security. Kung baka yung mga sikreto na naandun sa opisina, dun lang maiiwan yun. Kasi trabaho yun, parte ng trabaho. Itong sikreto na ito, dyan lang. Hindi po pwede siyang i-chismis ba o iuwi sa bahay. Dun lang siya. Kung baga sa yan, subject ng trabaho,
let the other let the other agents ang magtuloy. Hindi, kung hindi wala ka na diyan, di hayaan mo sila magtuloy. So Ako, paglabas lang ako eh. Paglabas po nun ba ay illegal o ethics lang po ang nalabag dito? Hindi po. Batas. Batas May talaga. kulong po yan. Oo. Opo. May kulong yan kasi classified documents. At hindi basta-basta kasi yung kahit na alam ko yun, yung mga information na yun, nagdaan ng eleksyon ng ng 2016, nagdaan ng eleksyon ng 2022, nagkaroon pa ng mga midterm election. Pero sa akin, wala yan. Doon lang yan eh. Hindi, wala akong pakialam dyan. Wala akong mapapala dyan. Kasi parte lang ng trabaho ko yan. Yan, iniwan ko na yan para dyan. Kung may magtuloy, di magtuloy, bala sila dyan. Ganun po. Ganun lang po. Sa tanagal-tagal po ninyo sa serbisyo, ilan po bang ganitong mga high profile na supposedly meron kayong request for investigation, yung hindi na tumuloy? So, parang ano ba to? Norms ba to? Nakapag high profile? Meron pong may mga kaso na hindi natuloy. Kagaya yung investigahan ko na wala ng M4, M4 pala, hindi Armalite. M4 involving regional director. Ang pinagbibintangan ng ahente ay yung kanyang regional director. Pero hindi, naiwan ko na yun, yung kaso na yun eh. Tapos yan. Ang mga natuloy yan, Davao Cocaine case, Davao Tuluwin case, yung sa Davao nun, yung kinasuhan ko yung customs collector, inimbestigahan ko. Tapos, yan, maraming malalaki na, mayroong kaso na involving na 200 billion. Ang kasama ko nun, yung kasama namin nun, Anti-Money Laundering Council, nagkaroon ng freeze order, yung kaya lang inabot doon, yung 130.4 million na lang na freeze. Pero hindi ko na alam kung ano na nangyari doon sa kaso na yun. Marami yung mga high profile case na hanggang sa yung nadismaya ako, na-disappoint talaga ako doon sa PIDEA leadership, hanggang sa talagang nag-ingay na ako sa media. Para so pinatawag ako sa Malacanang at yung doon pinag-present ako tapos ko mag-present pinagalitan ako, sinabi hindi naman daw totoo yan hindi drug lord yan. Kumbaga sana talagang talagang ganoon talaga pag nagtatrabaho ka at pag may nakikinabang patay ka doon sa nakikinabang. Ganun na. Sir Jonathan, sa tingin niyo po ba ay mayroon pang susunod na isang katulad niyo na maglalabas ng malaking revelasyon na patutotohanin itong mga bali-balita? Alam niyo, yung resource person. Hindi ko alam. Yung lead, yung may hawak ng lead, sa tingin po ba ninyo, lalabas ba yan? Sino po? Yung pong may hawak ng lead, yung pong nag-report sa inyo, yung pong sana. Alam niyo po, sana lumabas ang confidential informant. Kasi dumating din sa ako doon sa after nung bulgar nung April 2 nung makarating sa akin, dumating doon sa na sundin ko yung dati kong boss na i-deny na lang namin. Ngayon, nagtimbang-timbang talaga ako eh. Sabi ko nga sa pamilya ko, sabi ko kung ano kaya maganda, sundin ko na lang na sabi i-deny na lang namin para hindi na magulo. Pero ang inaalala ko lang yung baka lumutang yung confidential informant na kasi na-report niya yan eh. Lumutang bigla yung confidential informant or baka may maglutang ng mga original documents. Biglang i-presenta at i-pakyu din, yung quality, question document, examination, yung mismong dokumentong original at i-compare doon sa aking mga pirma. Ang nakakatakot doon,
pag nag-match na, pirma ni Morales to pareho eh. Ayan, talaga confirm. Tapos na-deny ko. Patay ako. Okay. Ang mahirap pa, Sige po. yung nagsasabi sa akin na i-deny na lang natin. Ako, i-deny ko yan. Sabi ko, kayo, hindi kayo nakapirma. Ako nakapirma. Kundi mas ako maditiin dito. Diba? Tama. Kayo, biro mo. Yun na, ikaw, nasa labas ka na. Kami nasa issue nga, mahirap dito eh. Punyemas hindi naman po pwede. Kaya nga sabi nga ni General Lasso, posible naman na hindi, di ba? Hindi, kung alam yan ng opisina. Pero pwede pa naman ako kumilos na hindi alam ng opisina. Kaya nga sabi ko kanina, sasabihin na natin? Kaya binibigyan ko ng pagkakataon yung boss ko na siya na mauna magsabi. Sasabihin ba natin? Ikaw na magsabi. Kasi, adya ka na Iyaano mo nga ako nag-uusap tayo Diba? Hindi alam ni General Lasso, nagkaroon kami ng pag-uusap bago itong bago umabot tong Senate hearing na ito. Okay. Huling mensahe na lang po para sa mga talagang sumusubaybay nitong issue patungkol dyan sa PIDEA leaks. Meron po ba kayong huling mensahe sa taong bayan? Ang mensahe ko lang po, maging mapagbatyag po tayo at alamin po natin yung ating yung mga karapatan at ipaglaban po natin yung ating yung karapatan na magkaroon tayo ng pamahalaan na para sa taong bayan. At sana magkaroon tayo ng totoong drug-free country. Tama. Yan po sana. Tulungan niyo po ang magtulong-tulong po tayo. Tulungan din natin ang pamahalaan na makumbinsi ang ating Pangulo na magpa-drug test siya para at least napatunayan niya na malinis siya. Hindi naman po tayo galit sa Pangulo. Hindi ako naghahangad ng kanyang pagbaba. Ang gusto ko lang, patunayan niya na malinis siya. Yun ang Drug test. Ayos. Maraming salamat po, Jonathan Morales. Again, Sir, salamat po. Congratulations po sa inyo. Napakahusay po ng inyong pagganap dyan sa Senado. At sana po talaga ay maging consistent po tayo at talagang panindigan natin to hanggang dulo, sir. Again, thank you very much. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Thank you, sir. Si Sir Jonathan Morales, dating PIDEA agent. Sana tuloy-tuloy ang laban. Mabigat ito. Oo, sana. Sana tama. Hanggang dulo, inaasahan natin yan. Maraming salamat at tumutulong po kayo sa bayan. Tama. Maganda po yung puso ninyo. Tapusin lang natin hanggang dulo at nakasuporta po kami sa inyo. Pero alam naman natin, yung makinarya, itong mga involved dito, medyo talagang yung rally na nga, napipigilan pa Oo. Lalo na kaya itong mga pribadong mga tao, tapos may mga kaso pa na pwedeng, alam mo yun? Buhayin. Buhayin at saka Yun ang pwedeng nakakatakot. alisin. Di ba? So, pwedeng pwedeng, hindi naman natin sinasabi na malambot si Sir, pero sigurado ako gagawa ng paraan ng mga yan para mapatahimik itong mamang ito. Pero may tanong ako sa inyong dalawa. Binalita ba yan? Ito? Ng media? Ng media? Itong hearing na to? Wala pa. Actually, tinanong din si Sir Jonathan kanina kung meron na bang kumontak sa kanya ng mga ibang malalaking media outlets. SMNI lang daw. Nako, So grabe talagang kayo talaga. SMNI lang ang nagbibigay ng boses dito sa mga ganitong klase ng mga expose. So yung rally na postpone o na-cancela at itong Senate hearing, tahimik ang media? Tahimik ang media patungkol dito kay pero hindi pa natin nakikita, pero according sa kanya according sa kanya, wala pa daw kumukontak. So, parang sinabi niya meron lang isang tao siya diyan sa Senate na kakilala niya, na nakita niya diyan at nagpalitan sila ng number. Pero wala pang rin. media na lumalapit sa kanya para interviewin siya at Nakakabingi. marinig yung side niya. Yes. Medyo nakakabingi na talaga ang mainstream media. Bukod sa SMNI lang ang may yag. Hindi ko na ituloy yun. Ang matatag. Delikado. Pero yung iba talagang... grabe yung laki ng balita nung rallying na-cancel. Tapos tahimik. May play pa ba natin yung video ni Senator Bato?
Pasok! para lang ano, kasi in-invite namin si Senator Bato para sana ano. Sandali, akong mag-intro. Oh. Report! Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ng Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Ayun, grabe, nagbagsakan na ng cellphone. Parang naalala ko yung mga ganyang pagkakataon, yung mga bagsakan ng cellphone. Batuhan ng mic. Oo. Tsaka parang kulang na lang sabihin ni Senator Bato na I know my job. Nako, patay tayo. Pero ang tanong dyan, sino nagbigay ng cellphone kay Senator Bato? Dapat hindi na ibinigay yan kung alam nilang mag-iinit ang ulo ni Senator. Alam mo, may mga nagsasabi dito, Banat Bay, bakit ba ang tahimik mo? Pag maingay ako, nagagalit kayo. Pag tahimik ako, nagagalit kayo. Ganito lang yan. Gusto nyo ng katotohanan? Ayoko, nandiyan na si MJ. Easy. Nandiyan na si MJ. May bulungan na naman ako. Pero ayun nga, medyo naging nakita ko lang kay Senator Bato na parang na-carried away siya dito. Binalibag niya yung cellphone. Kasi in fairness din naman kay Maharlika, ha? Kasi syempre may karapatan naman tayong mag-post ng kung anong gusto natin i-post. Sa social media natin yan di ba? May lahat tayo, may karapatan sa pagpapahayag. Nagtanong lang siya, itatanong ko na ba kung binayaran ka o nabayaran ka? O baka dahil nga medyo dapat hindi hindi balat sibuyas, hindi nakikarried away. Katulad niyo, dumating si MJ, makikarried away tayo. Si Mike Abby na naman titirahin natin. Naku, lagot tayo dyan. Pero sa akin lang dapat hindi, kasi nung pumutok si Senator Bato, nahinto na nahinto na yung sana tuloy-tuloy pa yun. Sana But anyway, may punto si Boss Dada Namula si Senator Normal din lang naman na mag-post. Ako rin nag-post Nung nag-post ko, naalala ko nung kabataan ko, bato-bato pick. Bato-bato papel. Ganun nangyari ngayon di ba? Wala naman siguro Pero sayang kung nakausap natin si Senator Bato, nabigyan sana ng lino. Kasi kahit yung pressure niya after, yan pa din yung kanyang nire-reiterate na iimbitahan nga daw niya, sagot niya pamasahe, pumupunta ini-invite niya si Maharlika. Siguro gusto niyang makita kung kaya pa rin maging matapang ni Maharlika kapag nandito na siya sa Pilipinas. Parang ganun ang gustong mangyari ni Senator Bato mukhang talagang naging malalim na to. Itong issue. Mainit talaga mainit ang ulo, mainit ang panahon, lahat mainit. Ang hirap sa inyo, masyado kayo may init easy lang. Easy. Ito lang. Gusto nyo ng katotohanan ng Real Talk? Sige. Ako po, patay tayo dyan. Marami na naman magagalit na MDS dito, sigurado. Alam mo, ito lang kasi sa akin. Sa isang matinding revolusyon, pakikipagbaka, iyan ay addition at hindi ho yan subtraction. Ang problema kasi ito maaaring may katotohanan. As a matter of fact, 2022,
naniwala na tayo dyan. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, wala namang bago eh. Alam na natin yan, 2022. Hindi naman kayo nakinig kay Pangulong Duterte. Paulit-ulit ko sinasabi yan. Tapos ngayon, putak kayo ng putak. Kung ano-ano ang inaano nyo, pati yung kakampi, gusto ninyong mawala sa atin. Oh, yeah. Hindi ko maintindihan eh. We're trying to gain support from people. Hindi natin ito para kayong mga NPA na nagwawala dyan sa karsada, nagwawala, tapos lahat kaaway nyo. Sa isang matinding revolusyon, kailangan mo ng kakampi. Kakampi sa loob ng pamahalaan para humaayos ang ating bayan. Kung bayan ang nasa isip natin at hindi content. Ang problema kasi iba sa ating content ang gusto, hindi yung bayan. Hindi natin dapat inaaway ang mga katulad ni Bato na ganito. Alam nyo, si Bato, mas tapat pa yan kay Pangulong Duterte kaysa sa bayan. Ito, inaano ko na sa inyo ito, ganyan nung kaloyal yan tao na yan kay Pangulong Duterte. Sobra ho yan. Okay? Anong ibig ko sabihin? Kesa na, hindi naman sinasabing wag natin batikusin yung mama. Batikusin natin. Pero wag naman natin kaagad pagdudahan. Binayaran na yan. Binayaran na yan. Lahat na lang binayaran. Tama. Anak ng wetik. Eto nga nagagalit sila. Di ako nagsasalita. Sasabihin na naman, binayaran na naman yan. Lahat na lang binayaran. Sino hindi bayad? Ikaw lang. Ikaw lang santo. Ikaw lang righteous. Anak naman ng weting. Wag ganun. Wag ganun. Diba? Yun ang problema kasi. Inaaway natin yung dapat nating kasama, kakampi, sa pakikipaglaban para sa bayan. Kakampi ho natin ito. Oo, medyo napikon si Bato. Mali siya dahil senador siya. Dapat matikas siya, di ba? Pero dapat, wag naman kaagad bira dun sa mama. Yun lang ho sa akin. Kung nagagalit kayo kay Bato dahil medyo lumambot siya, sabihin lang natin. Senator Bato, tila lumambot ka. Pwede naman ganun eh. Wag yung, bayaran ka no? Bayaran ka agad? Anak naman ang weting. Wag naman po ganun. Kasi masama ho naman yung ganun. Tsaka yung mga NPA, yung mga komunista, lalo na yung mga nandiyan dyan sa Congress, sinisimulan nila sa tanong. Yung kanilang propaganda. O natatandaan ninyo, kay Inday Sara, yan ang sinimulan nila. Anong nangyari doon sa 125 million na nagastos mo in 11 days? Magpaliwanag ka. Pero doon nila sinimulan si Inday. Tuloy-tuloy. Ito, tinan mo, dami nagagalit dito. Sinasabi ka agad bakit ko daw pinagtatanggol si Bato? Alam niyo, paulit-ulit natin sinasabi. Pag tama palakpakan, pag mali, banatan. Oo. Hindi ko sinasabing ba't hindi mo kinikriticize? Kinikriticize ko po. Ang sinasabi ko lang po, wag kagad nating itaboy. Itinataboy kagad natin eh. Kakampi natin yan eh. Diba? Tapos yung iba nagagalit. Bakit wala yung ibang senador? May hearing na iba eh. Anong gagawin natin? Pinapaliwanag sa inyo. Pinapaliwanag natin. Yung tama yung sinabi ni Pedea, yung dating si Pedea, si Jonathan, di ba si Sir Jonathan, wag yung damdamin. Kasi pag ang damdamin ay mataas, ang utak ay bobo. Ganun lang emotion kasimple is yun. high, intelligence is low. Sinabi po yan ni kanina, makinig kayo. Hindi po, wag kasi tayo masyadong panatiko. Ang problema kasi sobrang panatiko natin sa mga sinusubaybayan natin, parang hindi na nagkakamali sa atin. Tanggapin natin minsan na may mga pagkukulang din tayo, pagkakamali. Pero hindi ibig sabihin yan, magkakalaman Ito mga tayo. tanong, tama ba si Bato sa kalambutan? Kasasabi ko lang nga eh. Hindi ko kayo nakikinig. Ano to? Sasabi ko lang po, mali nga ho siya. Bakit siya nagpadala sa damdamin? Yes, mali As a siya. matter of fact, ito nga ang tanong eh. Sana ho sa staff ni Bato, next time, alam nyo na ho yung boss ninyo. Ganyan. Yung boss ninyo, madalas yan eh, di ba? Si Bato lagi na lang medyo emosyonal eh. Yes. So, pagka nagtatrabaho si Bato, huwag nyo na ipakita kung ano-ano yung text para ang concentration niya yung trabaho. Kaya nga, actually ang mali talaga dyan yung staff ni Senator Bato eh. Kasi hindi naman sana magkakaganyan si Senator Bato kung hindi pinakita on the spot yung post na yan sa social media. Dapat pinalagpas muna. Kung sino man ang nag-abot ng cellphone na yan kay Senator Bato, ayan, iniisip tuloy ng mga tao rito na lumambot si Senator Bato. So dahil sa iya, pag nag-Senate inquiry, wala mo ng Facebook. Trabaho. Kaya nga sabi, di ba, SMNI, truth that matters, hindi emotion that matters. Di ba? Dapat isip-isip tayo. Kailangan yung katotohanan, mag-isip tayo, sino ba ang makakatulong sa ating pinaglalabang tunay na pagbabago. Huwag kagad tayo hirit ng hirit. Di ba? Na medyo
Bakit? So yung mga kakampi natin sa Senado, gusto natin maging kalaban sila ngayon? Di ba? Punahin natin. Alam mo, tatanggapin naman nila Tatanggapin naman nila as long it's a constructive criticism, di ba? Kung ito naman po ay makakatulong sa kanila, sa tingin ko tatanggapin. Pero kung bababuyin kaagad natin, pambihira, lahat na lang hawain natin, di ba? O magawayan na lang tayo lahat. O, kawawa naman po. So, again mali po si Senator Bato doon sa part na yon. Hindi natin kanina pa nga namin binabanatan ni Coach Oli si Senator Bato. Di pa ba kayo masaya niyan? Hindi ba? Ang problema kasi sa inyo, kung ano lang yung gusto ninyo, yun lang masusunod. Ayaw niyo sa diktador kayo. Ayun, ganyan. Pero alam mo, binanatan ko kanina si Senator Bato. Oo, at mamaya. Admittedly. No? Pero hindi ko wala akong naalalang sinabing nabayaran. Siguro ang nasabi ko doon, mag-election kasi. Hindi, sabi naman kasi tinanong lang naman daw. Oo nga. Yun nga, isa pa yun na pagkakamali ni Senator Bato. Hindi dapat siya nag-breakdown ng ganyan for just a mere question. Di ba? Kasi dyan din nagsimula yung pagkawala ng prangkisa ng SMNI. Nagtanong ang SMNI kung si Ka Eric nagtanong, ganito yung halaga ng travel expense ng speaker. Ano nangyari? Dahil sensitive sila, nawalan ng prangkisa itong sa Congress nawalan ng prangkisa itong SMNI sa Congress. Ito, nagsabi kagad di pa naman tapos ang hearing, may 7 na. Ito nga yung sinasabi ko di ba meron pang isang hearing. Kinalaban na kagad natin si Bato. Ano magiging sa tingin ninyong gagawin ni Bato sa susunod? Alam natin na paano yun palaban din yun pagdating sa pagka-inaaway na parang nagiging emosyon, di ba? Baka maging defensive lang yun, lalong kampihan yung kung sino man yung kinakampihan niya ngayon. Hindi natin alam. Bakit hindi muna natin engganyohin kasama natin to, tingnan natin. Malay nyo naman, di ba? Maiba yung tono niya o tumikas na siya this time. I-convince natin. Oo, hindi yung grabe yung kagad natin. Yun lang naman po sa akin. Ang dami ng galit. Ganyan yung ganyan yung mga tanso. Kapag hindi kayo magkakaparehas ng opinion, bayaran ka. Abangan natin yung susunod na pagdinig. Kung may pagbabago tingnan natin. Kay Senator Bato. Yes. And then, pagka ganun pa rin, nakita pa rin natin na emotional siya. Paano kung ganun pa rin? Babanatan natin araw-araw. Yung problema yan. Kahit sino babanatan natin, kahit taga-gobyerno, hindi taga-gobyerno, DDS man yan, hindi. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Hindi ba? Okay. Yun. That is the best. Sabi nga sabi nung iba kasi daw, mista kasi. Kasamahan ni Bato, kaya kinakampihan daw. Okay. Pwede. Pwede rin ganun. Pwede rin namang hindi. Tama naman. Okay. So, sumobra na tayo sa oras. Bakit ba? Ayan na nga. So, yun na po ang ating pinapaliwa. Alam nyo, dito po sa SMNI at dito po sa Banateros, lalong-lalo na kami yung Banateros, nag-iisip po kami. Hindi ho bira ng bira, banat lang ng banat na wala na husak sa lugar. Kailangan po tama lagi ang pag-iisip. Matutuho tayo sa mga kasaysayan na yung mga bira lang ng bira, nagbayani nga pero patay naman. Kailangan natin maayos ho. Kailangan yung bira. Tinan nyo si Pangulong Duterte. Ang pinakahalimbawa po namin dito, walang iba kung hindi ho si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte may panahon na humihinay, may panahon na bumabanat. Hindi araw-araw galit. Hindi araw-araw toxic. May panahon si Pangulong Duterte na pinipigilan niya sarili niya. May panahon na talagang galit siya. Kasi nga ang laban pagdating sa revolusyon, kailangan nag-aaya ka ng kasamahan mo. Hindi tinatabo yung mga kasamahan mo na. Ang tawag dyan, divide and conquer. Kaya walang nananalo sa revolusyon dahil may divide and conquer na nakakapasok sa loob. Kami po ay Duterte supporter. We support and we align with President Rodrigo Roa Duterte. That's it. Kung kayo ho ay panatiko ng ibang tao, bahala po kayo. Kami ho, maano lang sa kumpas ng ating Pangulong Duterte. Sa kumpas ni Duterte. Ng mga Duterte. Hindi ho ng iba. Bahala na po kayo kung sa tingin ninyo, mas tama pa yung iba kaysa kay Pangulong Duterte. Karapatan nyo yan.
Sa akin naman po, mahaba na po yung content ko about kay Senator Bato kanina sa aking live. Panuorin nyo na lang kung hindi nyo pa napanood. Sa akin, bigyan natin ng chance pa. Tingnan natin next hearing. Kung nagbago, salamat. Kung hindi, then wala tayong magawa. Antayin na lang natin. Binigyan na rin naman natin ng chance. Siyang nakaupo dyan, basta tayo, magsasabi lang ng ating pinaglalaban. So, abangan natin, next hearing. Yan. Sa mga nagko-comment lang po, hindi ko po kayo masagot isa-isa. Punta na lang po kayo mamaya sa Banat Live. Doon tayo magharap-harap. Ayan, sobrang init talaga ng panahon. At dahil sobrang init ng panahon, ayan, ang iinit tuloy ng mga ulo ninyo. Inom kayo ng mga malalamig. Correct. Ng mga inumin, mga shake. Easy. Easy lang, sabi nga ni MJ Mondear. Easy. Huwag kayong masyadong padadala sa inyong mga damdamin. Correct. Politika lang yan. Baka di pa kayo nagsasaing. Inuuna nyo na politika. Baka yung mga plato nyo dyan, tambak na, hindi nyo pa nauurungan. Lambingin nyo muna mga asawa nyo. Bumabanat din, nagme-message sa akin. Meron din. Like Abe. Mainit talaga ito kay Mike Abe. Easy lang kayo. Ano pa yan, mahaba ang labanan. Hindi natin yan kayang kunin sa santong paspasan. Sabi nga nila, slowly but surely. Kailangan sigurado, doon tayo sa siguradong landas. Okay. Ayan, Banat Bay. Go! Tapusin mo na. Ano na? Ayun, kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan, pag mali. Banatan, ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.